Bago ang lahat, mahigit isang buwan na nung magsimula ang season. At ito yung mga player na nangunguna sa stats at mga player na nag-increase yung game ngayong taon. Dahil papasok na yung December, magkakabotohan na sa All-Star. Parang last year nagsimula yung December 23. Ang isang player na pinakawala ng Minnesota si Nickeil Alexander-Walker na ngayon meron siyang average na 19 points, 3 rebounds, 3 assists, 45 and 36%. Mas mataas ng nasa 10 points per game ang kanyang stats kumpara nung last season. Second leading scorer siya ng Atlanta Hawks ngayon. Nakakuha siya ng mid-tier contract sa Atlanta. Pero nung bago talaga siya mag-sign sa Hawks, malaking kontrata ang binigay sa kanya. Kaso ang lumabas naging bargain pa dahil sa average na meron siya ngayon na parang totoo yung sinabi ng tatay dati ni SGA. Ang Hawks nasa number 5 ang standing ngayon so far. Silang dalawa ni Jalen Johnson ang number 1 at number 2 player ng Atlanta habang wala si Trae Young. Kaya ngayon parang nanganganib si Trae Young na ma-trade ay nag-iintay pa nga siya ng malaking contract. Nag-iisip na kasi ngayon ng Atlanta na tuluyan ng bitawan si Trae Young ay nag-iintay pa nga siya ng contract extension. Mukhang nasobrahan nga lang sa offense itong si Alexander Walker dahil dati 114 ang defensive rating niya sa Minnesota. Ngayon bumagsak ng 117. Kasama ni Alexander Walker si Jalen Johnson. Last year, potentially maging all-star sana siya. Ginawang ko lang ng episode, biglang na-injured eh. Nag-average siya ngayon ng all-star number pa rin para sa Hawks. Almost 22 points, 9 rebounds, 7 assists per game. Meron pang 54% sa field at 39% sa 3-point area. Mula nang ma-posterize niya si Austin Reeves, tumaas ang game niya. So hindi ko nahabaan, baka ma-injured pa. Kung si Light Yagami meron death note, ito naman para naging death tube. Nai-injured yung mga player or minamalas eh. Si Jalen Duren naman nasa ika-4 na season na sa NBA ngayon. Ang bilis din ng panahon dahil nung pumasok siya sa liga, yun din ang taon na ipinangako yung 10,000 kada pamilya noong 2022. Aray ko. Hindi siya binigyan ng extension ng Detroit sa reason na traditional big man si Jalen Duren. Madali lang naman kasi masabi ngayon na traditional lang isang big man kapag walang 3-point shooting. Dapat nasa trade block na siya papasok ng season nang biglang nag-average ng almost 20 points, 12 rebounds, 1 block, 65% mula sa field at walang 3-point shooting. So ni-round off ko lang yun. Isa sa big reason kung bakit top team ngayon ng Detroit kasama ni Jalen Duren si Cade Cunningham. Bibihira na rin kasi ngayon ang player na traditional big man pero ang average at least 20 and 10. Si Giannis hindi traditional big man ngayon yun tatlo pa nun Si Jalen Duren din ang isa sa mga player na merong breakout season na malaki ang chance na maging all-star kung mga 2000 era pa siguro. Pero dahil sa season na magandang nilalaro niya ngayon, pwede niya mabawi ang kontratang hindi ibinigay sa kanya ng Detroit. Parang bumalik naman yung prime Houston Rockets na James Harden ngayon. Kahit pa 36 years old na siya, nag-a-average siya ng 27 points, 6 rebounds, 8 assists, 1 steal, 44 and 37%. Huling beses na nag-average si James Harden ng ganitong stats 2020 pa, bago ipinangako yung 10K. Parang bumalik din siya bilang number 1 option sa Clippers buhat nang umalis si Norman Powell at nai-injured pa rin si Kawhi. Bibilib pa rin kay Harden kahit walang pahinga, buhat na buhat pa yung Clippers kahit natatalo. Parang papasok na rin sa rebuilding process yung Clippers, salamat kay Bradley Beal. Ito rin di umano ang best time na i-trade si Harden sa ibang team para mabawi ng Clippers ang iba nilang mga draft picks na naipamigay dati. Ang pinaka-best team di umano napuntahan ni Harden ngayon Minnesota para dagdag firepower at point guard para namang kasama ni Anthony Edwards. Yun ang idea na ibinigay ng kaibigan ni LeBron. Bago dumating ang All-Star Weekend or trade deadline, malalaman na kasi ang magiging verdict kay Kawhi. Posibleng maiwan si Harden at masayang ang kanyang best season ulit. Nasa mid-tier contract si James Harden kumpara sa ibang mga player na tinatarget ngayon ng Minnesota. Pwede pantapatan nila yon na hindi mawawala ang kanilang core player. Doon na lang sa draft picks magkakatalo. Yung naiwan naman ni James Harden sa Philadelphia si Tyrese Maxey, all-star number ulit. 31 points, 4 rebounds, 7 assists, 46 and 40%. Nasa 40 minutes per game din siya. Mukhang kailangan nang mag-move on ng Philadelphia kay Embiid dahil parang naging government agency ang Sixers. 10 taon na, the process pa rin. Sobrang tagal ng process.
Based sa mga report, sinisimula na ng Philadelphia na mag-transition mula sa PG at Embiid papuntang Maxey at Edgecombe. Si Tyrese Maxey ang isa sa mga player na parang aksidente lang nakitang magaling pala noong 2021 na hindi pinakawala ng Philadelphia. Sa isang game noong January 9, 2021 habang pandemic pa rin, marami mga players noon ang Sixers ang na-quarantine at nagkaroon ng injury. 7 player lang ang pwedeng gamitin ng time na yon kalaban ng Denver Nuggets. Ang unang taon na pumasok sa mundo ng mga halimaw si Jokic. Ang 7 player na pwede lang maglaro nun para sa Philadelphia ay si Isaiah Joe, Dakota Mathias, Danny Green, Dwight Howard, Paul Reed, Tony Bradley at Tyrese Maxey na umiscore ng 39 points versus Denver na muntikan pa nun ang Nuggets. Prior sa game na yon, si Tyrese Maxey nag-a-average lang ng 15 minutes na after naman ng game ng Nuggets, nasundan pa yon ng 5 games na pinaglaro siya ng 30 minutes per game na maganda pa rin ang nilalaro niya tapos ibinaba ulit. Na dahil kay Maxey, napapaisip na ang Philadelphia na bitawan na talaga si Joel Embiid at maglagay na lang ng mga player around sa kanila ni Edgecombe habang bata pa. So hindi naman mawawala dyan ang bromance duo ni Luka at ni Austin Reeves na so far sa first month ng NBA season or mahigit 30 days nag-a-average si Reeves ng 28 points, 5 rebounds, 6 assists, 51 and 34%. Sabi nga ni Austin Reeves, mas marami siyang dunk kumpara kay Luka. Siya ang second option di umano ngayon ng LA behind Luka na parang pumayag na si LeBron na complementary player siya sa dalawa. Dati sinabi ni Stephen A. Smith kung gaano kapalpak na team ang Sacramento na bakit nila pinayagang maiskuran sila ni Austin Reeves ng 51 points. Na ngayon naman pinupuri ng matindi ni Stephen A. Smith itong si Austin Reeves. Mababa bayad dun. Tinawag pang bilang best undrafted player pero medyo malabo pa yon, Ben Wallace pa rin. Siguro magiging highest paid undrafted player si Austin Reeves. Si Stephen A. Smith din kasi ang tumawag kay Austin Reeves dati na best third option sa NBA noong nakaraang season. Si Bromance Luka naman nag-a-average ng 35 points, 8 rebounds, 9 assists, 47 and 34%. Kulang na lang si Luka nang nasa 51 games ngayong season kasi isa siya sa paboritong iboto para sa MVP. Ang leading scorer ngayon ng NBA si Luka na number 1 at nasa almost 3 points per game ang lamang niya kontra kay SGA. Nasa Lakers din ang number 1 at number 8 scorer ng liga. Pero parang normal lang naman kay Luka na mag-average siya ng 30 points per game pataas. Wala namang bago dun. Pero siya ang leader ngayon pagdating sa free throws. 12.3 per game. Nasa almost 10 points pa ang galing sa free throws niya kada game. Silang dalawa ni Reeves ang nasa top 1 at top 3 ngayon. May total si Reeves at si Luka na 21 free throws per game. Nasa 18 points ang pinapasok nilang dalawa. Parang walang problema kay Luka kung sino ang kasama niya, all-star man or undrafted. Katulad lang din ang nangyari dati kay Jalen Bronson noong 2022.